Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. I am Angel Alvarez, the third reporter of Group 4, and our topic is all about the ethics and corporate social responsibility for businesses. So, this is my discussion. It's all about the understanding ethics in business. So, ethics is not only for the study, not only for the government or in the society, but also to the understanding ethics into a businesses. So, it means that ang ethics is for overall. Like another tang, dili lang siya pang isa lang ka organization, kundi ang ethics is para sa tanan. Sa study ba na, sa education ba na, sa trabaho ba na, sa business ba na, or sa government. Ma-apply na to ang ethics sa itong kaugalingon, labi na sa ato ang society. What is ethics? So, ang ethics it refers to the moral principles that govern behavior, distinguishing between right and wrong. So, kabalo na ta, kung tama o mali ba ang ato ang ginabuhat, because the ethics is mo ni siya ang ato ang morally nga ato ang ginabuhat na kabalo ta nga kung unsa na siya, kung tama ba na siya or mali ba na siya within the organization or sa atong kaugalingon or within the society. So, it is very important nga mas piliyon nato ang buhaton ang tama. Kay labi na diri sa businesses, mas mo-grow ang ato ang business if we're doing something that it is good for all, not only to gain profit, dili lang para maka-benefit sa ato ang kaugalingon, kundi it helps also to the society or to the community. And also, in the business, we have ang context of the business, ethics provides framework for decision making, ensuring integrity, fairness, and accountability. So, ang ethics dako ka siyang tabang sa businesses. Dili lang siya para makabalo ka, dili lang siya for what is good and when we say legal compliance, it is respecting laws and regulation. So, di ba pag sa atong eskwelahan, naghapon ng legal compliance which is ang kanang mga rules and regulations sa atong school as a student is ginasunod nato na para kanang pagsundon man gid nato atong mga rules and regulation within the community is kanang atong ma-meet ang goal nga which is na ang respect, na ang pagkahiusa ug mo-grow ang ato ang community. Second one is we have the fair treatment of stakeholders, ensuring fairness for employees, customers, and communities. So diri fairness of stakeholders, dili lang kay kung kibali natay business, dili lang kay kanang sa ato ang mga employees rata kanang natay fair treatment, kundi apil na sa tanang tao nga nakapalibot sa atong businesses, just like sa mga consumer nato. Hayaan nato silang kanang mamili kung unsa silang gusto nga paliton, mag-provide ta sa ilaha o kanang mga gamit or kanang mag-provide ta sa ilaha para ma-address ang ilang mga ginapangita or ma-address ang gap sa ilahang needs. So by that, kung natay fair treatment, mo-grow gid ang ato ang business. Kay maayo man ang ato ang kanang pagdala sa ato ang business or sa ato ang organization. Sa ikatulo, we have balancing profit motives with responsibility. Which means aligning profit with social and environmental consideration. So sa aligning profit pa lang with social and environmental consideration, kung atong i-balance sa atong business, like di ba nagtayo ta or nagbuhat ta nga business or nag-gain ta nga business para maka-gain ng profit. But kanang dapat atong i-align or atong i-balance nga dili lang kay para maka-profit ta, kundi ma-address pud nato ang gap sa mga tao kung unsa ilang mga panginahanglan or unsa pud ang ilahang need. Like dapat ato ang hanapon or ato ang dili lang ta magbaligya na kanang baligya basta-basta, dapat ato ang pilion nga makabaligya ta nga para makatabang sa mga tao, sa society or sa community kana pong mga businesses nga dili makadaot sa ato ang society. Ang ikaduha is we have the business ethics in practice kay areas of ethical business practice. So, ang ethics is gina-practice siya into a business para pod mo-grow ang ato ang negosyo, para pod makabalo ta kung unsa ang mga sakto ug ang may buhaton sa ato ang businesses. First is we have the fair treatment of employees. As what I've said earlier, nga dapat natong sa fair treatment of stakeholders, na po dito ang atong sa mga employee. Ensuring safe working conditions and fair wages. Mo ni siya sa diriya sa fair treatment of employee, bisan pa nagamay ng position or from lower to higher level of the position sa businesses or sa company, dapat tagaan nato sila og fair treatment. Dapat wala nang mga bullying, discrimination. Dapat ato ang kung mga nasa mga opinion is like ato ang silang paminawan. Like di ba dapat kay para mo grow nga sa ka businesses, dili lang ta mag-stick sa ato ang mga decision making, kundi ato pong hunaon kung unsa ang kanang gusto or kung unsa ang mga hinanaing sa ato mga employee para ma-improve pa ang atong pagdala sa ato ang businesses.
para po mamotive sila nga kanang ay okay ni nga trabaho ni kay kanang mura bitaw sila kanang na sila kanang paki sa business ba, kumbaga like maka-help po sila to improve the business. So na siya, like for example, Google offer competitive salaries and mental health support. So, ang mga example po dahil, no, isa po is kanang i-insure po sa mga HR or sa mga manager, like kanang, di ba, pag magkuhan ka magtrabaho na dyan na sa obang company, like mga insurance, like mga benefits, mga salaries, bonuses, kay kana magud nga mga strategy or kana siya nga mga kuan makapamotive sa mga employee nga mas ganahan pa sila mo trabaho, mas ganahan pa sila sa ilang trabaho nga mas i-level or mas mo grow pa ang ilang work or performance. So by that, ma-ensure na to nga kanang mas mo grow ang atong business if ang ato ang mga tao or mga employee is gatinabangay o kanang hapsay ang ilahang pagtrabaho. So, ikaduha, or letter B, is we have the honest marketing and consumer protection, avoiding false advertising and respecting consumer privacy. So, diri pares bitong sa advertising sa mga television. So, kung magkwanta ng marketing strategy na advertising, ato yung i-make sure nga kanang dili mga false information ang atong spread sa advertise nato. Kay dapat kung unsa nga to ang gina-advertise mo pud sa reality, dili kay for example, magkuhan ka og cellphone na iPhone sa advertise nga good quality na siya, walay daot, pero kung maabot na dahil sa ato is like kanang nanay crack or nanay something sa cellphone. So sa kana pa lang daan false information na magkuhan po na siya, dala po na siya sa business nga dili na siya mo-grow. Kay ngano dili naman mamalik ang mga customer na may mga negative feedback from that. So dapat i-make sure nato nga kanang ang atong advertising is kuhan tinuod na mga information about ana nga kanang product or business kay para mas tuuhan pa sa mga tao o mas kung quality na siya o mapalit na kay sa mga customer niya in good quality na siya mo jud naganahan ang mga customer nga magbalik-balik og palit sa inyo. Isa po na siya nga makapag-grow sa inyong businesses. Dapat ilikayan nato ang mga false information when it comes to product or sa atawang businesses. Ang last is number 3, we have the environmental responsibility. Reducing emission and adopting sustainable sourcing. Like for example, Universe commitment to zero deforestation by 2025. So environmental responsibility. So dili kung sa atong business, like for example, kung maghimo ta og mga product like kana sa mga chair lang or sa mga like mga mas maayo pa o kani para mas malikay mga deforestation, mag-use ta ng mga raw materials para sa atong product. Dili kay kanang magpataka rata o kanang pamalit or pagubas sa ato ang mga deforestation para lang mahimo na siya nga product nga which is makadaot siya sa ato ang society. Dapat atong hunahunaon nga kung magnegosyo ta, dapat is kanang mabalance nato ba nga dili siya maka-help siya sa mga tao or sa mga consumer, at the same time dili siya makadaot sa atong environment para nato kanang good environment, like para di madato tong Mother Earth. Like for example po sa uban para sa atong sauna nga gina-use sila og mga plastic bottle like ato sa Jollibee always nato example nga sauna mga plastic bottle pa lang gina-use mga plastic sa ilahang gawin nila sa mag-cater sila, pero pagkaron is na convert na siya or na bago na siya as nakuha na siya na cartoon or kanang malata na siya. Kaya nga naman dili naman siya mapundo, which is malata ra siya. Mao na siya ang isang makatabang para pod maiwasan nato ang kanang mga flood. Kaya may nga nakadili naman siya bisagahan na biya ilabay. So karon makalanghap na ta mga fresh air. Isa po na siya nga kana pong sa uban nga mga deforestation kana maghimo ta og mga product nga makadaot bitaw sa tang community. So mas maayo jud para sa pineapple planting bitaw sa Bukidnon na ang kanang mga raw materials para sa mga pinya, di ba? Pwede na siya mahimo nato or mga raw materials na pwede nato mahimo ng Pilipiniana. So kana pa lang daan is makatabang na sa atong community, sa atong Mother Earth. Kay dili siya like wala ta nagputol ng mga kahoy or bisag unsa pa nga maka-cause sa ato ng mga typhoons or mga natural disaster. So sa kana pa mga raw materials dako na siya tabang sa ato ang businesses as long as sa ato ang community. And that's all. Thank you so much.